Sanay ka ng ilang linggo na magigising ka sa kwentuhan ng mga ibang tao. So kahit anong gawing, kahit pa iyang ticket na yan 5,000, babayadan mo yan kasi nga alangang iwanan mo yung bata dyan, di ba? So alam ko anong gagawin namin ngayong araw na to. Siguro pahinga, wala pa akong tulog mga man. Dumating kami dito sa Wawa alas 4, nakarating kami dito mga 4:30, mga 4:20. Palagi ko naman sinasabi yan sa kanila dito kung sino man mapapunta dito sa amin. So walang problema, anytime kung gusto mong umalis, walang problema. Ayo, pag nakakabasa ako ng mga ganong comments, mga man, nasasaktan din ako kasi kaibigan natin yun, pamilya natin yun dito, tapos sasabihan nyo ng hindi maganda. Siyempre nasasaktan din ako mga man. Medyo parang hindi ko maramdaman, kaya medyo naano lang ako doon mga man. Pero wala akong problema sa kanila mga man. Alam niyo yun, siyempre ako tao din naman ako mga man, nakakaramdam din naman ako ng pagod ba. So ngayon na nangyari lang talaga kumbaga nawalan ng kusa kasi nga nabaling yung atensyon sa ibang bagay. So ganun lang yun mga man. Ay mga man, good morning. Grabe, sobrang nakakapanibago ngayon mga man. Ay, alam mo yung gigising ka ng tahimik. Ay, nasanay ka ng ilang linggo na nasanay ka ng ilang linggo na magigising ka sa kwentuhan ng mga ibang tao, kwentuhan dito sa labas, ingay ng mga bata, naglalaro. Ay, sorry nga mga man. Sorry, pinatay ko kasi nagkakagulo yung mga aso dito namin ngayon mga man, kasi yung mga babaeng aso natin na nakakulong in heat, mga nireregla. So dito sa Gray, dito sa buong paligid namin nagkalat ang mga lalaking aso. Kaya nangyayari, maingay ngayon dito kasi nga tinatahulan ni na Diablo, ni na Tangi, yung mga lalaki na aso natin. Binabantayan yung mga babae dito ng aso. So ayun mga man, nakakapanibago talaga. Nakakawindang ang mga ang katahimikan ngayon dito sa Kubo. Hindi na tayo nasanay. Pero mag-aalas 11 na. Siguro nakadaan na, gantong oras mga man, nakadaan na sila dito sa amin sa Nasugbu. Nakalampas na siguro sila dyan sa Fortune Island. Kasi nung kami bumiyahe kami din ng ganong oras, eksakto alas 5. Nagising kami nun mga alas 8, alas 9, alas 10. Nasa tapat kami ng Fortune Island tsaka ng Twin Island dito So lampas na sila siguro. So ayun mga man, sa bali bukas pa ang nila mga man. Bukas pa ang kanilang dating doon sa kanila ng alas 2. Kasi umalis lang sila kanina ng alas 5. Ang dating nila bukas pa ang alis ng barko mga man, January 13, 5 AM. So nakalagay doon sa nila ay ang dating nila sa Tagbilaran, Bohol sa pier, January 14, alas 2 ng tanghali. So ayun mga man, mabilis lang yun mga man, kasi sa Cebu maaga sila makakarating ng Cebu. Siguro alas 10 pa lang bukas ando na, o alas 12, basta mga alas 9, alas 10 ando na sila sa Cebu. Matagal ang
Matagal ang tinatagal ng barko sa Cebu mga man, halos 5 hours ata. Sa hindi ako pagkakamali, 5 hours humihinto yung barko sa Cebu para magbaba ng mga unloading ba tawag doon, yung magbaba ng mga cargo, ng mga bagahe na papunta ng Cebu. Hindi ko alam kung nagpapagasolina na din hindi ko alam mga man. Nagpapagasolina ba ang barko? Basta ganun mga man. Basta ang tagal talaga ng inaantay sa Cebu. Kasi yung Cebu, tsaka yung Bohol, magkalapit lang talaga mga man. Hindi ko lang alam kung 30 minutes lang yung biyahe ng Cebu to Bohol o 1 oras. So, mas matagal pa yung itinigil sa Cebu. 5 hours sila doon. Kaya, yun mga man. Hindi pa din ako makaget over mga man dun sa pamasahe ng bata no. Nakaka windang isipin na yung kaliit-liit na bata, ganto kalaking bata, karga-karga pa ng nanay, 2 years old. Tayo na, pinresyohan ba naman ng same price sa mga malalaking tao? 3.5. Hindi naman tayo nag-ano doon mga man, walang problema doon kahit mahal. Ang inaano ko lang, hindi ko lang matanggap doon. Sa napakaliit na bata, pepresyohan mo ng pang matanda, pang adult. Hindi man lang nilagay sa kids eh. Sabi niya regular price. Wala stick na okay, hindi mo alam kung niloloko ka ng parang niloloko ka lang eh. Siguro sa kanya yun mga man, sa kanya yung yun, sa kanya yung bayad na yun. Hindi, biro lang mga man. Kasi wala nang choice yun eh. Kailangan iwanan mo yung batang yun, paalis na kayo, 'di ba? So kahit anong gawing, kahit pa yung ticket na yan 5,000, babayadan mo yan kasi nga alangang iwanan mo yung bata dyan, di ba? So, hindi makakaalis yan. Kaya, paldo yung Taylor kagabi. Sa kanya na lang yun. Yung 3.5 na yun. Yung 3,000 sa kanya. Yung regular price lang naman yung 5 sa bata. Wala stick. Ang king ko 3.5 sa 2 years old. Hanip na yan. Aray ko, natatawa lang talaga ako mga man, hindi ako makapaniwala. Pero wala namang problema yun sa kung malaki man o hindi ko lang maisip na 3.5 sa 2 years old. Pero okay lang yung mga man, nandiyan na. Hindi ko alam kung anong gagawin namin ngayong araw na to. Siguro pahinga. Wala pa akong tulog mga man. Dumating kami dito sa Wawa alas 4. Nakarating kami dito mga 4:30, mga 4:20. So pagdating dito mga man, nag-edit pa din ako mga man, kaya siguro mga alas 6 na ako naka-idlip. Tapos pagising-gising ako kasi naninibago ako. Yung parang wala ka ng ibang kasama dito. Wala pa talagang tulog. Siguro ngayong araw na to ay mag-aano muna. Siguro ay mag-aano muna tayo. Pahinga muna ngayong araw na to. Tsaka si Kat ngayon din ata uuwi. So yan mga man. Hatid ni Kangiti. Hindi ako makakapaghatid mga man kasi wala naman si Pepsi. Nandyan yung tricycle mga man. Kaso nakakangalay kasi gamitin yun eh. Nakausap ko naman dito si Kangiti. Sila magta-tricycle na lang daw sila. Kasi may dadaanan pa ata sila. Hindi ko alam. Bibilin pa ata sa bayan. Tapos kanina pala mga si Gagamboy pala andun.
hindi pumasok ngayon kasi pagayong ngipin, masakit yung ngipin, pag bukol yung ganto. Ewan ko sa batang yan mga man. Nakailang pabunot na kami ng ngipin yan, siguro 2 o 3. Tapos ngayon may masakit na naman. Mabubungal na lang talaga yung batang yan, sira lahat ng ngipin eh. Yun guys. Tapos para mga man, si Katuba, kagabi, pagdating namin dito, andito na siya kasi yung araw namin, yung araw kasi nung pag-alis, kahapon mga man, 13. Yung 13 kasi kahapon mga man, ayun din yung araw na umalis sila ni Chong, lumuwas sila na maaga kasi nag-asikaso ata ng lisensya. So, kagabi, pagdating namin dito, siguro mga pagkahiga ko, nag-edit ako. Tapos naka-idlip na ako. Biglang tumawag sa akin dito, nagsasabi na paalis na daw siya. Yung pala, nung kinagabihan pala ata, nakauwi na dito, nakabalik na. So kami nasa Maynila pa, nasa biyahe, naghahatid tayo. So nagsabi na aalis, ang tawag dito, aalis daw, babiyahe na daw siya papuntang, siguro nakakuha na ng lisensya, aalis na mga man eh, pupunta ata ng Bohol. So nagpaalam sa ating mga man na babiyahe na nga daw siya. Sabi niya, hindi ko na naano mga man kasi kaidip ko lang eh, nalimpungatan lang ako kasi tumawag nga sa akin dito sa loob. Ang pagkakadinig ko, babiyahe na daw siya, pupunta daw siya sa Bohol, siguro doon sa amin. So ayo mga man, aray ko. So madami madami ako nababasa ngayon mga man na medyo na kay Katuba, kumbaga kung bakit daw nagkakaganon. So lang yun mga man, okay lang yun mga man kasi pupunta naman siya doon, naalis naman siya siguro para mag-vlog kasi 'di ba malakas nga doon. So sa atin naman mga man, 'di ba, ako naman palagi ko naman sinasabi yan sa kanila dito kung sino man mapapunta dito sa amin. So walang problema, anytime kung gusto mong umalis, walang problema, 'di ba? Basta kung yung pupuntahan mo alam naman natin na safe ka. Alam naman natin na para din naman sa pagbablog. So walang problema sa atin mga man. Kung babalik kayo, babalik sila, wala namang problema sa atin mga man. Yun lang talaga mga man, kumbaga tayo ay kahit papaano, 'di ba? Naman natin 'yan. Kumbaga parang kapatid na din ang turing natin diyan kay Katuba. Kumbaga yung mga ganyang bagay kasi dati parang kumbaga nagaano lang sa atin, walang problema mga man. Kumbaga ngayon dahil mga nangyari na ngayong ganyang bagay ng mga nakaraan, so tayo mga man ay nag-aalala lang para sa ating kaibigan, para sa kasamahan natin na sana maging maayos yung decision niya ngayon mga man. Kasi medyo nung mga nakaraan nga 'di ba, hindi maganda yung mga kinalabasan ng mga decision niya na ganun. So sa atin mga man, lang tayo ba, sana wala maging aberya, sana wala maging problema sa kanya. Pero sa atin mga man, walang problema 'yan. So doon naman sa, kasi may mga nabanggit ko kasi doong nakaraan yung nag-vlog ako. Kasi yung dalawa kasi medyo nawawala sa focus kaya dito mga man, siyempre wala naman akong ibang katulong kundi ako lang mag-asikaso. Tapos ng mga nakaraan, medyo
kailangan ko ang kanilang powers, medyo yung dalawa, si Gagamboy tsaka si Katuba, medyo parang hindi ko maramdaman. Kaya medyo naano lang ako doon mga man. Pero wala akong problema sa kanila mga man. Alam niyo yun, siyempre ako, tao din naman ako mga man. Nakakaramdam din naman ako ng pagod ba. Ayun. Pero wag yun ang ano yun si Katuba. Kasi kayo naman mga man. Para namang hindi natin tropa si Katuba. Kung magsalita kayo kay Katuba, okay lang yung mga man. Huwag nyo nang... Ayun naman kasama talaga sa buhay ng tao na nai-in love, na medyo nababaling yung atensyon sa isang bagay na pinagkakapukusan niya ngayon. So normal yun mga man, diba? Ayun nga lang, may mga taong nandito medyo hindi niya nakakahalubilo ng maganda-ganda kasi nga medyo ang focus nasa love life. Pero okay lang yung mga mga ang problema, support lang naman tayo, di ba? Support lang tayo palagi mga man. Iwasan nyo na yung mga comments pa kayo ng hindi maganda. Tropa natin yun mga man. Ano ba kayo? Pag nakakabasa ako ng mga ganong comments mga man, nasasaktan din ako kasi kaibigan natin yun. Pamilya natin yun dito, tapos sasabihan nyo ng hindi maganda. Siyempre, nasasaktan din ako mga man. Ganyan na yun nangyari. Pero, sana, wag na lang kayo mag-comment ng hindi maganda mga man. Suportahan na lang natin mga man, di ba? So, ayun. Hindi ko alam mga man, kung ano magiging mga plano ni Katuba. So, abangan nyo na lang sa mga vlog niya. Kasi mga man, siguro, ginagawa din ni Katubayan mga man kasi may challenge siya. Kasali siya sa challenge So, intindihin natin siya guys na kailangan niya yun para sa pagbablog niya. So, ano ba? Sana lang talaga ngayon ay, kumbaga, kumbaga sana ngayon maging kumbaga ngayon ay maging smooth na yung maging maayos at maging smooth na yung mga decision niya. So ayun naman may aso guys. Ayun lang naman ang hangad natin sa mga kasamahan natin dito mga man. Dun sa dalawang yan kasi ang kasama lang naman talaga natin dito sa Kubunuto si Katuba at si Gagamboy. So wala naman tayong ibang hangad para sa mga yan kung hindi kung hindi ang mapabuti sila. Kaya ayun. So, ayan. Kaya mga man, iwasan nyo na yung ganong comments guys ha. Okay lang yun mga man. Wala namang problema sa atin yun mga man. Yun lang talaga. Ayun na napansin nga lang ng mga nanonood na yung pag andito yung mga Team Bohol, di ba laging hinahanap si Katuba, lagi may kabebe tayo. Pero andito lang naman yung mga man. Pag masipag yun mga man, si Katuba, in love lang talaga. So, kahit ano namang iutos mo doon mga man, susundin naman ng dalawa na yan. So, ngayon, ang nangyari lang talaga kumbaga nawalan ng kusa kasi nga nabaling yung atensyon sa ibang bagay. So, ganun lang yun mga pa. Napakaliit na bagay noon mga man. Ano ba kayo? Napakaliit na bagay noon para tayo ay magkagulo-gulo, di ba? Basta mga man, kung saan masaya ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, suportahan na lang natin mga man. Ganun talaga yun. Siyempre, andun yung pag-aalala, andun yung pagsasabihan mo. Pero
Buhay nila yan mga man. So, hindi pa din talaga tayo ang magdidesisyon yan. Sila pa din ang magdidesisyon yan sa mga sarili nila. Ayun. So, hindi ko alam mga man kung anong kadugtong ng vlog na are. Ang haba ko na nagdadadaldal din eh. 17 minutes na eh. O baka are isang upload na mga man. Siguro para na lang ito dun sa mga nagko-comments ng hindi maganda. Naiintindihan ko kayo mga manam. Doon naman sa mga hindi nagko-comments na maganda. I got you. Naiintindihan ko kayo mga man. Kumbaga, kahit sino naman, kung ganun yung nangyari, madidisappoint talaga. Ayun nga, kasi ganun yung nangyari. Diba? So, naiintindihan ko kayo mga man. Ang sa akin lang, ang inaano ko lang, yung mga tatanggapin natin yung mga komento na creative criticism para mag-improve yung isang tao. Ang sinasabi ko lang mga man na itigil na lang natin yung mga comments, yung mga below the belt na mga man, yung mga ano ba, yung mga medyo masasakit na, yung hindi na dapat naman sinasabi. Ayun, ang sana wag na. Pero yung mga para lang matuto yung isang tao, okay lang yun mga man. Depende na rin sa tao kung i-absorb niya para mag-improve siya o i-absorb niya as a alam niyo yun, sa masamang way para maapektuhan siya. So, alam naman yun. Alam naman na alam naman na nagtutubayan mga man. Malupit na tao yan. Sa mga basher, sanay na yan mga talagang hinubog na ng panahon din mga man sa bus yan. Kaya yan. Ay nako. So ayun mga man, so siguro hanggang dito na lang. Bye bye guys, mamaya na lang tayo. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Siguro magpapahinga lang tayo buong maghapon, wala pa tayong maayos na tulog. Alright. Yeah.